Dear Lord God, thank you for this day and the freedom to ride. Please keep us safe, guide Troy hands, steady our wheels, and sharpen his focus. Protect us from accidents, breakdowns, and any harm along the way. And also, God, please watch over our fellow riders and all who share the road. May this ride bring peace to our mind, joy to our heart, and gratitude for the adventure of life. Amen. This experience? Woo! Priceless! Do it while you're young. Do it while you're strong. Because someday, you all get old. You all get weak. So, just do it now. Hi, I am Angel. And I am Troy. And we are Team Layas! At halos nga ng 3 oras naming biyahe ay nakarating na nga kami din sa turn natin na Sugbu Road, Maragondon, Cavite. At tumigil nga kami din sa isang gilid para nga masilayan yung mga kamag-anak ni Troy na mga unggoy. Ay aroy, anong pagkakarami, kamukhang kamukha ng aking jowa. Muntik pa nga akong malito sapagkat iisa nga ang hulma ng mga muka. Buti na laang at nakaitim ang aking jowa kaya mabilis ko agad nakita. Dapat meron para abot. Pabili ka doon sa tindahan. Ano tayong dala eh? Ano tayong dalang pagkain? Ayaw, di ba? Nandit-lag mo. Tuwang-tuwa oh. Sarap daw sa feeling na reunion sila nung mga ayan ho yung mga kamag-anak niya oh. Oh, ayan oh. Oh, diba? Tabanong ito, ikaw mo yun? Alin? Ewan nga no? Takaw eh. Baka yan yung ano, yan yung sergeant nila, yung commander. Ito yan. Ganun yun eh, kung sino yung pinakamalaki. Ayun o, may baby pa na unggoy doon. Ayun o, liit. Beb. Hindi nagkakalayo ah. At after nga naming dalawin yung mga kamag-anak ni Troy at malibang nga doon ay nagpatuloy na nga ulit kami sa biyahe at narating na nga namin ang Cabiang Tunnel. Pero hindi na nga kami din nag-stop over sapagkat may picture na nga kami din kaya nga nag-proceed na kami sa aming biyahe hanggang marating nga namin ang aming destinasyon. At nakarating na nga kami din sa Patungan Beach, Maragondon, Cavite at din nga kami magpapark. Medyo may kalayuan pa nga yung beach din sa aming pagpaparkan. Private property daw kasi yung aming daraanan kaya hindi pwedeng ipasok ang motor. Sa bayad naman sa parking lot ay magbabayad ka ng 60 pesos overnight at day tour naman ay 30 pesos. Din nga pala kami kay Nanay Daisy nagpark. Pagkatapos nga naming ayusin ang aming motor ay sumakay naman kami ng tricycle na merong bayad na 100 pesos isang ride at ihahatid nga kami doon sa aming contact na nakita lamang din namin sa Facebook. Pagkarating nga namin din ay nagset nga agad kami ng aming tent sapagkat mag-i-stay nga kami din ng isang buong gabi. Usapang gastos naman tayo guys. Magkano nga ba ang aming nagastos sa aming trip na are? Naggas kami ng 300 pesos para makarating din sa Cavite, nagbayad ng parking fee na 60 pesos, nagbayad sa tricycle na 100 pesos para maihatid kami din sa beachfront at nag-entrance kami ng 500 pesos overnight na yon. Para naman sa aming pagkain ay meron kaming sariling dalang bigas, ulam at lutuan kaya naman ang ginastos na lamang namin din ay yung alak na worth of 150 pesos at 4 na pirasong itlog. Siguro karamihan sa inyo nagtataka bakit ganito yung gusto naming trip.
Yung ngalay at pagod sa rides, yung init habang nagmumotor. Bakit nga ba? As a nature lover guys na nakatira sa syudad na halos araw-araw nakikita mo yung mga building, yung maiingay na lugar, ititiisin namin yung ngalay, yung init sa pagmumotor, makalanghap lang ng sariwang hangin, masilayan lang yung magagandang tanawin katulad ng bundok, dagat, ay parang pahinga na talaga namin yun. At ito pa yung maganda sa amin guys kasi parehas kami ni Troy ng gusto. Yung lalayo sa city, maghahanap ng spot na talagang may relax kami. At tanging may rinig lang namin ay yung pagaspas ng mga puno, yung tunog ng alon, maamoy mo yung napakasarap lang haping sariwang hangin. Yun yung maganda sa amin guys kasi nagkakasundo kami sa ganon. Kaya yung trip namin ganito ay sobrang saya na sa amin. Kung i-describe ko nga yung salitang pahinga, eto na yon, sarap! After nga naming iset yung aming tent at isecure yung aming mga gamit, ay syempre, enjoy na natin aring dagat. Night swimming tayo guys! Liguan na! Paligid po camera ko. Luglog, sige. After nga naming maligo sa dagat, magbanlaw at magbihes, gabi na nga. Diba obvious kasi madilim? Charot. Ari nga at magluto na nga kami ng aming hapunan at first time nga namin gagamitin aring binili naming butane. Nadala na nga kami nung nagsambales kami sapagkat nakauwi na nga kami nung sa Manila ay amoy usok pa rin. Kaya nga ari at bumili na nga kami ng butane. Talagang goods na goods nga pag meron kang ganito sa camping sapagkat hindi ka na nga mahahassle sa paghahanap ng panggatong or ng uling, hindi ka pa mag-aamoy usok. Yan. Laos pa. At habang hinihintay naman naming maluto ang aming sinaing, andito naman kami sa kabilang gilid at mag-iihaw ng ulam naming yempo, pambansang ulam ng mga nagka-camping. Yung ihawan pala guys na ginagamit namin ay ipinahiram lamang sa amin ng aming contact din sa Patungan Beach. Tapos bumili na lamang kami ng uling na sa halagang 30 pesos ay napakadami na. Tapos yung tubig namin dito guys ay bumili lamang kami ng 60 pesos. Yung malaki guys yung nasa jug. Ayos. Papaypay ka pa, lakas ng hangin. Ay, sinangin ko mo. Nagsahin kami. Okay na, okay. Wow! Ilaw pa! Ilaw pa! Makaka-copyright tayo dito. Yeah. Hey, let's go. Hindi pa nga ganun kaluto yung aming kanin. Tapos naluto na yung yempo. At dahil marami pa namang uling, ay dito na namin iin-inin aring kanin para makasave nga kami din sa aming butane. Para sa next ride ay meron pa rin kaming magamit. At habang hinihintay namin na tuluyang maluto aring kanin, ay one-on-one muna kami ni Jowa habang nagkukwentuhan. At after nga namin maubos yung kabayong pula, ay kumain na rin kami. Tapos natulog. At arin na nga yung mga sumunod na nangyari. Oh my God. Oh my God, ang sakit sa ulo. Yung ganitong oras, merong magpa-party-party sa gilid mo. Nawala tuloy yung peace of mind namin nung time na to. Kaya naman, ganito na lamang yung aming ginawa. Tamang stargazing lamang kami. Diba? Stargazing pero walang Moon gazing. Merong star, ayun no, hindi nyo kasi makikita. Hindi nyo makikita. Ay, kita oh.
Ayan o, diba? O, ayan, kita o. Tapos maririnig mo yung ano, medyo okay. Kaysa doon sa alo ng dagat. Sa dito na yung dagat, kaya madilim na bukas ulit. Ge, di nga, kung marunong ka bumato. Huwag ka na lumalim, ba't lumalalim ka pa? Yan lang yun. Oh. Ang hina mo naman bumato. Wala, di yaman. Sira yun. Sira yun. Lakas. Kaya, bata mo. Ba't? Sa YouTube ako. Umaga na nga nung time na are guys, obvious ba kasi maliwanag na tapos paakyat na yung sikat ng araw. Dahil nga umaga na nga kami natulog, mataas na nga yung sikat ng araw nang kami ay gumising, kaya nga are at magluluto naman kami ng aming almusal. At dahil wala nga kami dyan dalang kawali, ay takip nga ng kaldero ang akin dyan ginawang pretohan. O diba, ang taba ng utak? Nakakamada na nga pala yung gagawin namin ni Jowa ng araw na yan bago nga kami umuwi. Pero syempre, umpisahan natin ng kape sa umaga, tapos kain ng almusal. Takip ng kaldero. Diba? Beb. Ako gising. Ayun na, nakabidyo ka natin. Ako din nakot, kadiri naman. Isal. Sinalok eh. Walang dumi. Oo mo. Kaning-kanin. Sinalok mo kasi. Hindi, may kaning-kanin po. Kaya nga dapat salin. Hindi na maayos yung linis mo. Salin nga ni. Baligay ka. Wala, masustansya. Ang kanin lang yun. Orte nito. Orte mo mangyan ka. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tama. Mainit kasi dito. Ipan mo lang. Bakso mo dali. Madami na pala. Maabot ba yung isip mo? Layo mo naman. Munguso ka lang eh. Papakit ka lang sa video eh. Ayo. Cheers. Alis. Eto nga pala guys, yung view namin pag lumabas kami ng tent. Bakit yung ibang nagbubukas ng tent, yung tunog ng kanilang sound sa background ay yung tunog ng alon, yung huni ng mga ibon, at yung hampas ng hangin? Bakit yung sa amin ganito? Ang unfair! Mapapaindak ka na lang talaga sa inis. After nga naming kumain at isecure yung aming mga gamit, ay ari na nga yung sunod naming ginawa. Laki ng tiyan. Hindi mo eh. Abs na. Baka tayo fishing natin. Fishing tayo. Yung mismong fishing, ano? Fishing kami. Fishing! Fishing sa Tagapan. Walang mapwestuhan. Wala mapwestuhan. Gawa mo na yan, yan. Ano naputol?
Hindi. Ba't ganun ka maghagis? Kunin mo muna, kunin mo muna. Muntik na siya magkahuli, nakita ko. Ito, mga paulang. Ano nyo ba hinahagis? Meron nga. Ano ba yan, Bem? Ako nga. Oh, yan na, buhol na. Oh, pucha na. Ba't papunta sa kabila? Anong malakas? Ang bato. Tinuturuan mo pa ako, di ka rin pala marunong. At dahil first time nga namin magkaroon ng fishing rod, ay hindi pa pala namin alam gamitin. Nakala ko kagaya laang dino sa amin sa Mindoro na ihagis mo lang ay okay na. Aroy, ang arte pala na rin fishing rod na are. Buti na nga lang at meron din nag-fishing din at naturuan kami kung paano maghagis. Oh. Gagi, ayaw na makabalik. Hindi nga. Hihila ni Mr. Kai. Ba't pa inikot mo pa? Ihagis mo na yun. Gusto nga masasabi ko mag-hila ko. Nice! Galing ha! Gaya, ano mo na? Yan, ibababa mo na to. Yan, tapos yan, hila-hila na. Dahan-dahan lang. Ba't ang taas? Ibaba mo. Exam na ba sa Lunes? Talaga. Yun! Nakita ko yun, hinila. Yay, ano yan? Ayan! Ano yan? Pucha, supot. Ano ka? Jellyfish! Ha? Jellyfish ay supot. Kala ko jellyfish. Supot. Ano ba yan? Ayos ah. Laki ng huli ah. Tingin. Laki ng Tingin. huli guys. Ano? Boy. Plastic. May himan! Mukhang ako maglilinis nito ah. Hagis ulit. Wow! Putak, teka, sumabit na. Ang lakas ng umagis. Wala na. Ano, sumabit na. Ibaba mo muna, ibaba mo muna. Punta sa puno. Oh, ano, sumabit na. Yan. Gilay mo pa. Hilahin mo. Dahil sa ka-excitedan nga ay napalakas nga yung paghagis niya din sa fishing rod at doon na nga sa puno sumampa. Hindi ko gaalam kung isda bagang huhulihin na rin o ibon. Ay kainaman. Buti na nga lang din at nakuha agad kaya tuloy ang fishing. Sabi ko sa'yo, stick ng Insta eh. Kulit mo eh. Yan, nandyan lang. Anat. Namimingwit ang mang yan. Kailangan may mahuli ka, hindi wala tayong kakainin. Ano, may nahuli kang ano? Diaper ba yan? Diaper. Oh. Nga tayo sa kapila. Ano mga nahuhuli natin? Iba naman yan. Wala na yung tayo. Wala, kamalikot. At dahil tumataas na nga yung sikat ng araw at medyo masakit na nga sa balat, ay sunscreen muna tayo para hindi sayang ang Kojic. Dapat doon nga kami sa batuhan na yon magfi-fishing. Kaso nga isinaway kami nung kami ipatawid na sapagkat private property daw yun. Kaya aray, nagtyaga kami din sa madaming naliligo. At dahil wala nga kaming nahuhuli din sapagkat maraming ang naliligo tapos puro basura pa yung aming nakukuha, ay lumipat na nga kami ng spot at doon naman kami sa kabilang dulo. Buti nga at may bangka din kaya kami nagpaalam na makikisampa at baka nga makatsamba kahit bangus man laang. Aroy, asyumera. Dahan-dahan lang, o tayo-tayo na hila.
Baba mo yung ano mo. Baba mo. Dahil wala nga kaming nahuhuli, tapos buhol-buhol pa ang nangyayari, ay tumigil na nga kami at tinaligo na lamang kami. Na-enjoy pa namin ang dagat. After nga naming maligo sa dagat, ay hindi na nga laang nakapag-video at mga lobat na, ay niligpit na nga namin ang aming mga gamit. Tapos nag-proceed na nga kami sa biyahe at naandili na nga kami sa Kibyang Tunnel. Meron lamang akong tanong guys, bakit tuwing dadaan ng Kibyang Tunnel ay kailangan yung bumusina? I-comment nyo nga sa comment section at pipili ako ng mabibigyan ng pa-Gcash siya may tamang sagot. Basta wag nyo lamang ikakalimutan, i-follow at i-share ang bidyong ito. Comment na! Habang nasa biyahe nga kami ni Jowa ay napag-usapan nga namin na magkape sapagkat kami nga ay inaantok, pero dahil ayaw ni Jowa ng kape ay meron nga kaming nadaan ng tindahan din lamang din sa gilid, kaya kami ay huminto para bumili siya ng Cobra. Tapos ako bumili naman ako ng isang chichirya sapagkat gusto ko nga ulit daanan yung mga kamag-anak ni Jowa at bigyan nga ng pagkain. Naandin na nga pala ulit kami guys kung saan tumatambay yung mga kamag-anak ni Jowa, pero wala akong nakikita kahit isa maliban din sa aking kasama, pero naghintay nga kami sapagkat meron nga akong dalang pagkain, baka nga ako lumapit sila pag nakita nila o narinig nila na meron akong pagkain. Pero halos 30 minutes na kaming naghihintay, naubos na nga ni Jowa yung kanyang Cobra, wala pa ding lumalapit, kaya naman napag-desisyon na namin na umalis na sapagkat meron pa naman kaming isang madadaanan. Yung tao pinapakain ng unggoy oh. Bait naman ng unggoy na to, pinapakain yung tao. Iabot mo. Iabot mo, kukunin niya sa kamay mo. Iabot mo, hindi niya kakagatin yan. Ay, wag yan. Bato mo lang. Balot mo na bang magsalo? Naglilitawan na sila. Pagkain kasi. Nagalit. Napakabait naman ng unggoy ay nagpapakain ng tao. Hindi sa ayaw niya mamigay, baka sinisita niya yung mga kasamahan niya. Ayaw pakainin. Eh no, dami na nila oh. O ano? Baka yan yung commander. Laki, bigyan mo. Wag yung chichirya. Abot mo lang. Laki oh. Baka yan yung pinaka ano. Ha? Laki. Baka yan ng family yan.
Malaki pa sa'yo yan. Grabe ka naman, Mark. Todo na lang. Ayan o, dami ng tao. Mga unggoy nanonood sa tao. Grabe, daming unggoy oh. Daming unggoy oh, nanonood sa tao. Tao. Naalala ko yung unggoy na ano eh. Yung sa inyo, yung inalagaan nyo doon. Ganito kasi itsura nun eh. Ganito itsura nun. Pasak maling ka na. Gaanap siya eh. Wala na. Daming unggoy. Daming unggoy guys oh. Malis na yung mga tao. Wala na. Iisa na yung tao. Puro unggoy na. Dito madami. Uy, yung unggoy. Ang daming unggoy yung pinapakain yung tao. Busog ang tao. Pinapakain ng mga unggoy. Ay, baliktad. Baliktad yata. After nga na yung pakainin yung mga tao, ay yung mga unggoy, ay kami ng mga unggoy ang kami ng mga tao ang kakain. After na yung pakainin yung mga unggoy, kami namang mga tao ang kakain. Tama ba? Ayaw, di ma! At dahil wala nga tayong nahuling isda sa ating pangingisda, ay bibili na lamang tayo ng isda. Yan! Good suggestion. Kaso nga lang, wala daw silang isda din eh. Kaya kung ano na lang yung meron, sige. At rin nga pala guys, yung view din sa aming kakainang restaurant. Mali na yata. Ayaw, di ma! At dumating na nga ang ating pagkain guys. Meron nga tayo dining kanin. Tapos ari nga pala guys, kare-kareng unggoy. Ay, mali, nasakto. Sorry, peace. Kain po tayo. Yun lamang guys. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Don't forget to like, share, and follow this video. Bye-bye. Peace.